ano bang impact ng 50% reduction sa surge pricing sa mga driver? At operator na rin. Una driver, tapos yung operator. Malaki po. Anong- Kung 100 pesos po ang pamasahe, nagiging 200 pesos po yan. Pag naka-max po yung surge, no? Ibig sabihin, malaki po ang mawawala, kalahati ang mawawala. 50% talaga. Oo. Opo, kalahati po ang mawawala. Kaya talaga nung una, tinutulan talaga natin ito at halos mauwi nga po sa hindi na pagbiyahe during rush hour. Pero patuloy po natin ipinapaliwanag na kapag nag-surge naman po, hindi naman po buong NCR or buong Metro Manila. Certain Dun lang po areas lang. Yes po, doon po sa matataong lugar. Natural po matatao ngayon sa mga malls, Pero simbahan, sa pasyalan. pansin namin, no, Mr. De Leon, na parang hindi na masyadong traffic. Yung hindi kasing grabe nung isang linggo. Ganun, pansin mo rin ba? Pansin nyo rin Medyo. ba? Medyo sanay na din kami sa traffic. Talagang Parang normal na lang. normal na, pero medyo mabigat po dahil dumagdag ng ilang minuto yung mga biyahe natin. Dumadagdag talaga kahit papaano. Doon mo makikita yung although gumagalaw yung traffic ngayon, pero merong mga additional minutes na nadagdag kapag ikaw ay bumiyahe. Sir June, balikan ko lang po yung 50% reduction sa surge pricing. Kasi sa panig po ng LTFRB, sabi po nila, yan na yung pinakabalanse for both parties, for the TNVS and for the commuters. Para sa inyo po, ano po ba ang pinaka-okay na compromise, magiging win-win sa parehong partido? Alam niyo po, bago mag holiday season, humihirit na po kami ng taas pasahe. Meron po kaming petisyon na magtaas ng kahit papano ng kaunting pamasahe sa TNVS dahil wala pa pong ganito ka-traffic, nalulugi na po. Halos kailangan mag-drive ng 12 to 16 hours ng mga drivers para kumita lang ng maayos at may linis sa pamilya. Opo, humahaba po.